Lawigan ng Zamboanga, Sibugay, sa tahimik na baryo ng Emilda sa bayan ng Lakewood, may isang lawa na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda. Hindi ito karaniwang lawa na makikita sa ibang lugar. Ang tubig nito ay malinaw na tila salamin at sa gitna nito ay may mga punong tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Walang nakakakita kung saan nakaugat ang mga punong iyon. Sa malayo, para lamang silang mga halamang nakatayo sa ibabaw ng lawa. Kapag sinubukan namang lapitan ng mga mangingisda, tila lumalayo ang mga ito kahit hindi naman gumagalaw. Marami ng alamat ang nabuo tungkol sa lawa. Ayon sa matatanda, ang mga lumulutang na puno ay pag-aari ng mga engkantong naninirahan sa kailaliman ng lawa. Sila raw ang tunay na tagapagbantay ng lugar. Hindi sila nakikita ng karaniwang tao, ngunit minsan ay nagpapakita sila sa mga taong may malinis na puso. Mayroon ding nagsasabing may isang lihim na kaharian sa ilalim ng lawa. Isang kahariang yari sa ginto at kristal na tinitirhan ng mga nilalang na hindi tumatanda at may kapangyarihang magbigay ng biyaya o sumpa. Dahil sa mga kwentong iyon, kakaunti lamang ang nangangahas na pumunta sa lawa kapag gabi. Isa sa mga nakatira sa baryo ay si Adrian, isang 20 taong gulang na binata. Lumaki siyang nakikinig sa mga alamat tungkol sa lawa, ngunit hindi siya basta naniniwala sa mga kwento. Para kay Adrian, lahat ng bagay ay may paliwanag. Natatakot lang ang mga tao sa hindi nila naiintindihan, madalas niyang sabihin. Kasama niya sa bahay ang kanyang inang si Teresa. Matagal nang yumao ang kanyang ama dahil sa isang sakit. Simula noon ay silang dalawa na lamang ang magkasama. Mahirap ang kanilang buhay. Nagtatanim sila ng gulay at nag-aalaga ng ilang manok upang may maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, kilala si Adrian bilang mabuting anak. Masipag siya at hindi natatakot sa anumang pagsubok. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa bukid, nakasalubong niya ang matandang si Mang Celso. Isa si Mang Celso sa pinakamatandang tao sa baryo. Sinasabing marami siyang nalalaman tungkol sa lawa. Adrian, tawag ng matanda. Lumapit naman ang binata. Ano po yon, Mang Celso? Matagal siyang tinitigan ng matanda bago nagsalita. Nakapunta ka na ba sa lawa nitong mga nakaraang araw? Hindi pa po. Mabuti. Nagtaka si Adrian. Bakit naman po? Napabuntong hininga si Mang Celso. May kakaibang nangyayari roon. Ano po iyon? 2 mangingisda ang nagsabing may nakita silang liwanag sa gitna ng lawa noong nakaraang gabi. Napangiti lamang si Adrian. Baka may taong may dala lang na ilaw. Umiling ang matanda. Hindi. Ang sabi nila, nagmumula raw mismo sa ilalim ng tubig ang liwanag. Hindi sumagot si Adrian. Sanay na siya sa mga kwentong ganoon. Ngunit bago siya umalis, muli siyang pinigilan ng matanda. Kapag may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan sa lawa, huwag kang sasagot. Napakunot ang noo ni Adrian. At bakit naman po? Dahil hindi lahat ng tumatawag ay tao. Pagkatapos sabihin iyon ay dahan-dahang naglakad palayo si Mang Celso. Naiwan si Adrian na puno ng pagtataka. Lumipas ang buong araw na iyon sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi maalis sa isip niya ang sinabi ng matanda. Habang nakahiga siya,
Naitanaw niya mula sa bintana ang malayong bahagi ng lawa. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Subalit maya-maya, may kakaibang liwanag na sumilay sa malayo. Napabangon siya. Mula iyon sa direksyon ng lawa. Mahina lamang sa una, ngunit unti-unti itong lumakas. Parang may malaking bituin na nakabaon sa ilalim ng tubig. Napakurap si Adrian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Nasa bakuran na rin ang ilang kapitbahay na nakatingin sa parehong direksyon. Kitang-kita nila ang mahiwagang liwanag. May ilan na agad nagdasal. May iba namang nagsara ng kanilang mga bintana. Ngunit si Adrian ay lalo lamang nausisa. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay nagtungo siya sa lawa. Malamig ang hangin. Tahimik ang tubig. At tulad ng dati, naroon pa rin ang mga misteryosong punong tila lumulutang sa gitna ng lawa. Walang bakas ng liwanag. Wala ring kakaibang palatandaan. Habang nakatayo siya sa pampang, may napansin siyang kakaiba. May isang lumang bangka na nakatali sa isang puno. Hindi niya iyon nakitang naroon noon. Lumapit siya rito. Mukhang napakatanda na ng bangka. May mga ukit sa gilid nito na hindi niya maintindihan. Mga simbolong tila hindi gawa ng karaniwang tao. Habang sinusuri niya ang mga ukit, may narinig siyang tinig. Mahina, malambing, halos parang hangin lamang. Adrian! Bigla siyang napalingon. Walang tao. Tahimik ang paligid. Muli niyang narinig ang tinig. Adrian! Napalunok siya. Naalala niya ang babala ni Mang Celso. Kapag may tumawag sa iyong pangalan sa lawa, huwag kang sasagot. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Subalit sa halip na umalis, lalo siyang naging mausisa. Muli niyang sinulyapan ang lawa at doon niya nakita. Sa pagitan ng mga lumulutang na puno, may isang babaeng nakatayo sa ibabaw ng tubig. Nakasuot ito ng puting damit, mahaba ang buhok, at tila hindi man lamang naaapektuhan ng hangin. Hindi makagalaw si Adrian. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay. Pagkatapos ay itinuro ang gitna ng lawa. At sa mismong sandaling iyon, nagsimulang umikot ang tubig. Lumawak ng lumawak ang paikot na alon, hanggang sa may lumitaw na napakalaking hugis sa ilalim ng lawa. Isang bagay na tila natutulog sa kailaliman sa loob ng napakahabang panahon. At nang unti-unti itong gumalaw, naramdaman ni Adrian ang kakaibang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Doon niya napagtanto na maaaring totoo ang lahat ng alamat na kanyang pinagdududahan noon. At maaaring ang mga lihim ng lawa ay malapit ng magising. Nanatiling nakatayo si Adrian sa pampang habang nakatitig sa mahiwagang babae sa gitna ng lawa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ilang ulit siyang kumurap upang tiyaking hindi lamang siya nananaginip o nakararanas ng ilusyon. Ngunit sa bawat pagkurap niya ay naroon pa rin ang babae. Tahimik itong nakatayo sa ibabaw ng tubig, parang bahagi ng hamog, parang isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Lalong lumakas ang pag-ikot ng tubig sa paligid nito. Ang dating payapang lawa ay naging tila isang malaking salamin
na binasag ng hindi nakikitang kapangyarihan. Unti-unting nabuo ang isang paikot na alon sa gitna, at mula sa kailaliman ay may kung anong napakalaking anino na gumagalaw. Napaatras si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Tumakbo ba siya? O manatili upang malaman ang katotohanan? Ngunit bago pa siya makapagpasya, muling tumingin sa kanya ang babae. Mula sa ganoong kalayuan ay hindi niya dapat makita ang mga mata nito. Subalit pakiramdam niya ay malinaw na malinaw siyang nakikita ng nilalang. Maya-maya ay ngumiti ito. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag. Hindi iyon nakakatakot, ngunit hindi rin iyon pangkaraniwan. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Kasabay ng pagkawala nito ay tumigil ang pag-ikot ng tubig. Nawala rin ang malaking aninong nasa ilalim ng lawa. Muling naging tahimik ang paligid. Tanging ang mga ibon na lamang ang maririnig mula sa kagubatan. Hindi malaman ni Adrian kung gaano siya katagal na nakatayo roon. Pakiramdam niya ay huminto ang oras. Nang tuluyan siyang makabawi, dali-dali siyang umuwi. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang inang si Teresa na nagluluto ng agahan. Napansin agad nito ang kakaibang anyo ng kanyang anak. "Anak, ayos ka lang ba?" Tumango si Adrian, ngunit hindi siya makapagsalita agad. Pagkaraan ng ilang sandali ay ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Habang nagsasalita siya ay unti-unting namumutla ang mukha ng kanyang ina. Nang matapos siya ay napaupo si Teresa. Matagal itong nanahimik. Pagkatapos ay nagsalita. "Akala ko alamat lamang iyon. Ano pong ibig ninyong sabihin?" May malalim na buntong hiningang pinakawalan ang babae. "Noong bata pa ako, may mga matatandang nagsasabing may tagapagbantay ang lawa." "Engkanto po ba?" Hindi nila alam. Lalaki ba o babae? Walang nakatitiyak. Napatingin si Teresa sa bintana. Ngunit sinasabi nilang kapag nagpakita ang tagapagbantay, may malaking pagbabago raw na darating. Napaisip si Adrian. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Ngunit malinaw ang nakita ng kanyang mga mata at hindi iyon basta maikakaila. Kinagabihan ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Celso. Nais niyang malaman ang buong katotohanan. Nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa harap ng bahay nito. Parang hinihintay siya. "Hinahanap mo ako," sabi nito. Tumango si Adrian. "May nakita po ako sa lawa." Hindi na nagulat si Mang Celso. Parang alam na nito ang sasabihin. Ikinuwento ng binata ang lahat. Mula sa mahiwagang babae hanggang sa malaking aninong gumalaw sa ilalim ng tubig. Tahimik lamang na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayong direksyon ng lawa. "Sa wakas," mahina nitong sabi, "ano po ang ibig ninyong sabihin?" Matagal na itong hinintay. Hinintay ng sino? Ng mga tagapagbantay. Lalong nalito si Adrian. "Anong mga tagapagbantay?" Hindi agad sumagot si Mang Celso. Sa halip ay tumayo ito, pumasok sa loob ng bahay, at pagbalik ay may dala itong isang lumang kahon. Kahoy ang pagkakagawa rito. Halatang napakatanda na, marahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang tela. Nakalukot na ito dahil sa tagal ng panahon. Dahan-dahang inilatag ng matanda ang tela sa mesa. Napamangha si Adrian. Isa pala itong lumang mapa, ngunit hindi ordinaryong mapa.
Nakaguhit dito ang lawa, ang kagubatan, ang mga bundok, at ang mismong baryo ng Emilda. Mayroon ding isang bilog na marka sa gitna ng lawa. Eksakto kung saan matatagpuan ang mga lumulutang na puno. Ito po ba ang lawa? Tumango si Mang Celso. Ito ang mapa ng aming mga ninuno. Saan ninyo nakuha ito? Sa aking lolo. Napalunok si Adrian. Bakit ninyo itinago? Dahil hindi pa panahon. Natahimik silang dalawa. Pagkatapos ay itinuro ng matanda ang bilog sa gitna ng mapa. May nakatago rito. Kayamanan po? Umiling ang matanda. Higit pa sa kayamanan. Ano po? Isang lihim na matagal nang binabantayan. Napakunot ang noo ni Adrian. Lihim ng mga engkanto? Oo. Naramdaman niyang bumigat ang hangin sa paligid. Parang may kung anong hindi nakikitang puwersa na nakikinig sa kanilang usapan. Maya-maya ay nagsalita muli ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas. May kasunduan ang mga tao at ang mga engkanto ng lawa. Nagkaroon po ng kasunduan? Tumango ito. Hanggat nirerespeto ng mga tao ang lawa, mananatiling mapayapa ang lugar. At kung masira ang kasunduan, hindi agad sumagot si Mang Celso. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na kalangitan. Pagkatapos ay mahina nitong sinabi, magigising ang mga lihim na hindi dapat magising. Biglang lumakas ang hangin. Kumalabog ang mga dahon ng mga puno. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Adrian, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil pakiramdam niya ay unti-unti na siyang hinihila ng isang kapalarang hindi niya nauunawaan. Nang gabing iyon ay umuwi siyang puno ng tanong. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, ay may mas kakaiba pa siyang natuklasan. Sa harap ng kanilang pintuan, ay may isang maliit na bagay na nakapatong. Isa itong gintong dahon. Kumikinang ito kahit walang ilaw. At sa mismong gitna nito, ay may nakaukit na simbolong kapareho nang nakita niya sa lumang bangka sa lawa. Napalunok si Adrian. Dahan-dahan niya itong pinulot. Mainit ito sa kanyang palad. Parang buhay. At habang nakatitig siya rito, may isang tinig na muling bumulong sa kanyang tainga. Napakalapit. Napakalinaw. Malapit ka nang malaman ang katotohanan. Biglang nanindig ang kanyang mga balahibo. Sapagkat wala namang ibang tao sa paligid. At sa malayong bahagi ng lawa, sa pagitan ng mga lumulutang na puno, isang pares ng makinang na mata ang tahimik na nakamasid sa kanya mula sa kadiliman. Hindi agad nakatulog si Adrian ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gintong dahon na kanyang napulot sa harap ng kanilang bahay. Hindi ito karaniwang dahon. Hindi ito nalalanta. Hindi rin ito malamig tulad ng metal. Sa halip ay may kakaiba itong init na tila may sariling buhay. Ilang ulit niya itong binaliktad sa kanyang mga kamay. Sa bawat paggalaw nito ay sumisiklab ang maliliit na kislap ng liwanag. At sa gitna nito ay naroon pa rin ang misteryosong simbolo. Kaparehong simbolo na nakita niya sa lumang bangkang nakatali sa tabi ng lawa. Habang nakatitig siya rito ay lalo siyang napapaisip. Sino ang nag-iwan nito at bakit sa kanya? Maya-maya ay napansin niyang tila kumikislap ang simbolo. Mahina lamang sa una, ngunit unti-unti itong lumiwanag. Kasabay nito ay nakaramdam siya ng matinding antok. Parang may kung anong humihila
Sa kanyang kamalayan, hindi niya namalayang pumikit ang kanyang mga mata at nang muli niya itong idilat, wala na siya sa kanyang silid. Nakatayo siya sa isang malawak na parang. Napapalibutan siya ng mga punong may gintong dahon. Ang damuhan ay kumikislap na tila may mga bituin na nakakalat sa lupa. Sa itaas ay hindi ordinaryong langit ang kanyang nakita. May mga kulay bughaw, lila at pilak na tila sumasayaw sa hangin. Napalingon siya sa paligid. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit alam niyang hindi ito bahagi ng karaniwang mundo. Habang naglalakad siya ay may narinig siyang mahinang agos ng tubig. Sinundan niya ang tunog. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating siya sa isang malinaw na batis. At sa kabilang pampang ay may isang babae. Nakasuot ito ng puting damit. Mahaba ang buhok. At siya ring babaeng nakita niya sa gitna ng lawa. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. "Ikaw," mahina niyang sambit. Ngumiti ang babae. "Sa wakas ay narito ka rin. Sino ka?" Hindi ito agad sumagot. Lumapit ito sa batis. Ngunit hindi nito tinawid ang tubig. Parang may hangganang hindi nito maaaring lampasan. "Ako ang isa sa mga tagapagbantay." Tagapagbantay ng ano? Ng lawa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Engkanto ka ba?" Bahagyang ngumiti ang babae. "Maraming pangalan ang ibinigay sa amin ng mga tao. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Kung engkanto ang tawag ninyo sa amin, maaaring ganoon nga." Natahimik si Adrian. Pakiramdam niya ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit napakalinaw ng kanyang nakikita. Napakatotoo ng kanyang nararamdaman. "Ano ang gusto ninyo sa akin?" tanong niya. Muling naging seryoso ang mukha ng babae. "May panganib na paparating." "Panganib?" Tumango ito. "May isang bagay na matagal nang natutulog sa ilalim ng lawa." "Ang malaking anino?" Muli itong tumango. At malapit na itong magising. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Adrian. Naalala niya ang paggalaw ng napakalaking nilalang sa ilalim ng tubig. "Ano iyon?" Hindi agad sumagot ang babae. Parang pinipili nito ang mga salitang sasabihin. "Isang sinaunang nilalang. Bakit ito naroon?" "Dahil iyon ang kanyang kulungan." Napalunok si Adrian. "Kulungan?" "Oo." Nagsimulang umihip ang malamig na hangin at tila naging mas madilim ang paligid. Maraming daang taon na ang nakalipas. May malaking digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng lawa at ng isang makapangyarihang nilalang na naghangad na sakupin ang lahat. Tahimik na nakinig si Adrian. Matapos ang mahabang labanan, naipakulong siya sa ilalim ng lawa. "Ano ang pangalan niya?" Napayuko ang babae. At nang muli itong tumingin kay Adrian, ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Si Amarang." Hindi alam ni Adrian kung bakit. Ngunit sa mismong sandaling marinig niya ang pangalang iyon, ay nakaramdam siya ng kakaibang takot. Parang may malalim na alaala ang pangalang iyon sa kanyang kaluluwa. "Kaya ba nagpakita ka sa akin?" tanong niya. "Oo." "Bakit ako?" Tahimik ang babae. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "Dahil ikaw ang napili." Napaatras si Adrian. "Napili para saan?"
upang tulungan kaming protektahan ang lawa. Ako? Hindi siya makapaniwala. Isa lamang siyang ordinaryong binata. Wala siyang anumang kapangyarihan. Wala siyang alam tungkol sa mga engkanto. At lalo namang wala siyang kakayahang harapin ang isang sinaunang nilalang. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli ay nagsimulang magbago ang paligid. Nayanig ang lupa. Lumakas ang hangin. Ang mga gintong dahon ay nagsimulang magsiliparan. Napatingin ang babae sa malayo. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Parang may nakita siyang nakakatakot. Huli na. Ano? Nakita na niya tayo. Hindi pa man nakakaunawa si Adrian ay may malakas na ugong na umaling-aungaw sa buong paligid. Mula sa kalayuan ay may malaking anino na lumitaw sa gitna ng kagubatan. Napakalaki nito. Mas mataas pa sa mga puno. At ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy. Naramdaman ni Adrian ang matinding takot. Hindi siya makagalaw. Parang nanigas ang kanyang katawan. Lumapit ang nilalang. Kasabay ng bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. Ano iyon? Sigaw ni Adrian. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip ay mabilis nitong itinaas ang kanyang kamay. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa paligid. At sa isang iglap ay naglaho ang lahat. Biglang napabangon si Adrian sa kanyang higaan. Mabilis ang kanyang paghinga. Pawis na pawis siya. Madilim pa ang silid. Ngunit may isang bagay na nagpayanig sa kanyang dibdib. Nasa kanyang kamay pa rin ang gintong dahon. At sa unang pagkakataon ay may bagong nakaukit dito. 3 simbolo. 3 tanda na wala roon noon. Habang tinitingnan niya ang mga ito ay may naalala siyang sinabi ng mahiwagang babae. May panganib na paparating at siya ang napili upang tumulong. Ngunit hindi pa niya alam na sa mismong umagang iyon may isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa baryo ng Emilda. Isang estrangherong may dalang lumang tungkod. At sa kanyang leeg ay nakasabit ang eksaktong kaparehong simbolo na nasa gintong dahon ni Adrian. Madaling araw pa lamang ay gising na si Adrian. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang kakaibang panaginip. Pakiramdam niya ay hindi iyon simpleng panaginip lamang. Masyadong malinaw ang lahat, masyadong totoo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang gintong dahon na nasa kanyang palad. Naroon pa rin ang 3 simbolong lumitaw nang siya ay magising. Hindi niya alam ang kahulugan ng mga iyon, ngunit sigurado siyang may mahalagang mensahe itong dala. Lumabas siya ng bahay upang magpahangin. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang sumisilip sa likod ng mga bundok. Tahimik ang baryo. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may nagbago. Parang may dumating na hindi dapat dumating. Habang naglalakad siya sa pangunahing daan ng baryo, napansin niyang may mga taong nagkukumpol-kumpol sa may tindahan. Lahat sila ay tila may pinag-uusapan. Lumapit siya. Ano po ang nangyari? Tanong niya sa isang matanda. Napalingon ito sa kanya. May estrangherong dumating. Estranghero? Tumango ang matanda. Wala raw nakakaalam kung saan siya galing. Nagtaka si Adrian. Bihira lamang may dumating na hindi kilala sa kanilang baryo, lalo na sa lugar na malayo sa sentro ng bayan. Maya-maya ay napansin niya ang direksyon ng tingin ng mga tao. Sa ilalim ng isang malaking punong mangga ay may lalaking nakatayo. Matangkad ito.
nakasuot ng mahabang kulay abong kasuotan. May dala itong lumang tungkod na yari sa madilim na kahoy. Ngunit ang agad na nakakuha ng pansin ni Adrian ay ang kwintas sa leeg nito. Nanlamig siya. Ang simbolong nakaukit doon ay eksaktong kapareho ng simbolong nasa kanyang gintong dahon. Parang tumigil ang oras. Napahigpit ang kanyang pagkakahawak sa bulsa kung saan nakatago ang mahiwagang dahon. Sa sandaling iyon ay biglang napalingon sa kanya ang estranghero. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila ba matagal na silang magkakilala. Mabagal na ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit. Unti-unting nagbigay daan ang mga tao. Tahimik silang nakamasid. Pagdating sa harap ni Adrian ay tumigil ito. Matagal siyang pinagmasdan. Pagkatapos ay nagsalita. "Ikaw nga." Napakunot ang noo ni Adrian. "Ako?" Tumango ang lalaki. "Matagal kitang hinanap. Lagi po bang ganoon ang sinasabi ninyo sa mga hindi ninyo kakilala?" Bahagyang natawa ang estranghero. "Hindi tayo magkakilala, ngunit matagal na kitang kilala." Lalong nalito si Adrian. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin ito sa direksyon ng lawa. At biglang nawala ang ngiti nito. Kaunti na lang ang oras. Naramdaman ni Adrian ang panginginig ng kanyang dibdib. Parang may mabigat na bagay na unti-unting lumalapit. Ano po ba talaga ang nangyayari? Sa wakas ay tumingin muli sa kanya ang lalaki. "Ang pangalan ko ay Elias. At sino kayo?" "Ako ang huling tagapangalaga ng lumang kasunduan." Parang kidlat na tumama sa isip ni Adrian ang mga salitang iyon. Naalala niya ang sinabi ni Mang Celso tungkol sa kasunduan ng mga tao at mga engkanto. "Hindi ko kayo naiintindihan." "Maiintindihan mo rin." Tumalikod si Elias. "Sundan mo ako." Nais sanang tumanggi ni Adrian. Ngunit may kung anong puwersang nagtulak sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang isang lumang bahagi ng kagubatan malapit sa lawa. Halos wala nang pumupunta roon. Masyadong masukal. Masyadong tahimik. Parang iniwasan na ng mga tao sa loob ng maraming taon. Huminto si Elias sa harap ng isang malaking bato na natatakpan ng mga baging. Itinaas niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang hinawi ang mga halaman. Napasinghap si Adrian. May nakaukit na simbolo sa bato. Kaparehong simbolo na nasa kwintas ng estranghero. Kaparehong simbolo rin ng nasa gintong dahon. Pagkatapos ay inilagay ni Elias ang kanyang palad sa bato. Unti-unting lumiwanag ang mga ukit at narinig ni Adrian ang mahinang ugong mula sa ilalim ng lupa. Mabagal na gumalaw ang bato. Parang isang pinto. Unti-unti itong bumukas. Lumantad ang isang lihim na lagusan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. May kuweba? Higit pa sa kuweba. Ano ito? Isang lugar na matagal nang nakalimutan. Nag-atubili si Adrian. Ngunit sa huli ay sumunod siya. Pumasok sila sa lagusan. Malamig ang hangin sa loob. Tanging liwanag lamang mula sa mga kumikislap na kristal sa dingding ang kanilang gabay. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, lalo siyang namangha. Hindi ito likas na kuweba. Parang may gumawa nito. May mga haligi, may mga ukit,
at may mga simbolong kahawig ng nasa gintong dahon. Sa wakas ay narating nila ang isang malawak na silid. Sa gitna nito ay may malaking bilog na bato, at sa ibabaw ng bato ay may lumang larawan na nakaukit. Napalapit si Adrian. Pagkatapos ay biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakalarawan doon ang lawa, ang mga lumulutang na puno, at isang napakalaking nilalang na nakakulong sa ilalim ng tubig. Si Amarang, mahina niyang sabi. Nagulat si Elias. Alam mo ang pangalan niya? Hindi agad sumagot si Adrian. Hindi niya maaaring ikwento ang tungkol sa babae sa kanyang panaginip. Ngunit sapat na ang kanyang reaksyon upang maintindihan ng matandang tagapangalaga. Hindi aksidente ang lahat ng ito. Mabigat ang tinig ni Elias. Pinili ka na ng lawa. Bakit ako? May dugo kang nag-uugnay sa nakaraan. Napatitig si Adrian. Hindi ko maintindihan. Huminga ng malalim si Elias. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang ukit sa dingding. Isa itong larawan ng isang binata. May hawak itong mahiwagang dahon. At sa likuran niya ay nakatayo ang maengkanto ng lawa. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Dahil ang mukha ng binatang nasa ukit ay halos kahawig niya. Hindi maaari. Mahinang napailing si Elias. Maraming salinlahi na ang lumipas. Ngunit bumalik na naman ang tanda, tulad ng nangyari noon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Pakiramdam niya ay unti-unting nabubuksan ang isang lihim na itinago sa loob ng maraming siglo. Ngunit bago pa makapagsalita si Elias muli, isang malakas na ugong ang yumanig sa buong silid. Nanginig ang lupa. Nalagas ang ilang bato mula sa kisame, at mula sa malayo, sa direksyon ng lawa, ay may umaling-aungaw na napakalalim at napakalakas na dagundong. Parang isang higanting nilalang na bagong gising mula sa napakahabang pagkakatulog. Nagkatinginan sina Adrian at Elias. Pareho nilang alam ang ibig sabihin nito. Ang bilangguan sa ilalim ng lawa ay nagsisimula ng humina, at si Amarang ay unti-unti nang nagigising. Patuloy na yumanig ang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Mula sa kisame ay bumabagsak ang maliliit na bato at alikabok. Napahawak si Adrian sa isang haligi upang hindi matumba, samantalang si Elias ay nanatiling kalmado kahit halatang nababahala. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting humupa ang pagyanig. Ngunit ang mabigat na pakiramdam sa hangin ay nanatili. Parang may isang napakalaking puwersa na unti-unting nagigising mula sa kailaliman ng lawa. Tahimik na tumingin si Elias sa ukit ng malaking nilalang sa dingding. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan ko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Adrian. Huminga ng malalim ang matanda. Akala ko ay may ilang buwan pa tayo. Tayo para saan? Upang ihanda ka. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Muli na naman po. Huwag ninyo akong sabihan ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Tumango si Elias. May karapatan kang malaman ang lahat. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng malaking batong may ukit. Tila binabalikan niya ang mga alaala ng napakalayong nakaraan. Mahigit 500 taon na ang nakalipas, hindi pa umiiral ang baryo ng Emilda. Ang buong lugar ay sakop ng makakapal na kagubatan. At sa gitna nito ay naroon na ang lawa. Tahimik na nakinig si Adrian. Sa panahong iyon,
Magkasamang namumuhay ang mga tao at ang mga nilalang ng lawa. Hindi sila nagtataguan. Hindi sila magkaaway. May paggalang ang bawat isa sa isa't isa. Napaisip si Adrian. Mahirap paniwalaan ang ganoong kwento. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang nakita, hindi na niya kayang basta tanggihan ang mga posibilidad. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Amarang. Nag-iba ang tono ng boses ni Elias. Parang kahit ang pangalan lamang nito ay may dalang bigat. Ano ba talaga siya? Matagal bago sumagot ang matanda. Isa siyang sinaunang nilalang na isinilang bago pa man magkaroon ng mga tao sa lugar na ito. Mas matanda pa siya kaysa sa mga bundok. Mas matanda pa siya kaysa sa lawa. Nanlamig si Adrian. Ano ang gusto niya? Kapangyarihan. Tulad ng maraming nilalang, naniwala siyang dapat siyang maghari sa lahat. Tumayo si Elias at itinuro ang isang bahagi ng ukit sa dingding. May larawan ng isang napakalaking nilalang na napapalibutan ng apoy at kadiliman. Sa paligid nito ay may mga taong tumatakbo. May mga puno ring nababagsak. Maraming taon siyang naghasik ng takot. Hanggang sa nagkaisa ang mga tao at mga tagapagbantay ng lawa. At doon isinilang ang lumang kasunduan. Lumang kasunduan. Tumango si Elias. Isang banal na panata. Isang pangakong sama-samang poprotektahan ang lawa at pananatilihing nakakulong si Amarang. Habang buhay ang kasunduan, mananatiling mahina ang kanyang bilangguan. Tahimik si Adrian. Unti-unti niyang nauunawaan ang laki ng problemang kanilang kinakaharap. Kaya pala sinabi ninyo na may nangyaring mali. Tumango si Elias. May sumira sa balanse. Sino? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayo. Parang may iniisip. Maaari itong tao. Maaari ring hindi. Bago pa makapagtanong si Adrian, ay may narinig silang mahinang yabag. Pareho silang napalingon. Mula sa madilim na bahagi ng silid ay may isang figurang unti-unting lumitaw. Agad na kinabahan si Adrian. Ngunit nang makita niya kung sino iyon, ay napasinghap siya. Ang babaeng nakita niya sa panaginip. Ang mahiwagang babae sa gitna ng lawa. Naroon siya ngayon sa harapan nila. Hindi na bilang isang malayong anino, kundi bilang isang tunay na nilalang. Ang kanyang mahabang buhok ay tila sumasayaw kahit walang hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang buwan sa malinaw na tubig. Napayuko si Elias bilang paggalang. Ipinagpapasalamat ko ang inyong pagdating, prinsesa. Nagulat si Adrian. Prinsesa? Ngumiti ng bahagya ang babae. Ako si Liway. Isa sa mga tagapagmana ng kaharian sa ilalim ng lawa. Hindi alam ni Adrian kung ano ang sasabihin. Parang lalo lamang naging masalimuot ang lahat. Lumapit si Liway sa malaking ukit. At nang ilapat niya ang kanyang palad sa bato, ay nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo. Maya-maya ay may lumitaw na larawan mula sa liwanag. Parang isang alaala mula sa nakaraan. Nakita ni Adrian ang isang sinaunang labanan. Libo-libong tao. Mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. At sa gitna nila ay isang napakalaking anyo na nababalot ng maitim na enerhiya. Si Amarang. Napahigpit ang kamao ni Adrian. Ngayon lamang niya nakita kung gaano kalaki ang nilalang. Para itong isang bundok na may buhay.
Ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng pagkawasak. Pagkatapos ay nagbago ang larawan. May 4 na tao na nakatayo sa tabi ng mga tagapagbantay ng lawa. Sa kanilang mga kamay ay may mga gintong dahon. Kapareho ng hawak niya ngayon. Sila ang unang mga tagapag-ingat ng kasunduan, paliwanag ni Liway. At isa sa kanilang lahi ang iyong pinagmulan. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Ako? Tumango ang prinsesa. Ang iyong pamilya ay hindi basta ordinaryong pamilya. Sa loob ng maraming salinlahi, itinago ang lihim upang maprotektahan ang susunod na tagapagmana. Napaisip si Adrian, naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo na hindi niya noon pinapansin. At ngayon ay tila nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung alam ninyo ang lahat ng ito, bakit ngayon lamang ninyo ako hinanap? Nalungkot ang mukha ni Liway. Dahil ngayon lamang nagising ang tanda. Ano pong tanda? Hindi sumagot ang prinsesa. Sa halip ay itinuro nito ang kanyang dibdib. Nagtaka si Adrian. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay. Sa ilalim ng kanyang kwelyo ay may mahinang liwanag. Mabilis niyang hinawi ang tela at halos mawalan siya ng hininga. May isang simbolong kumikislap sa kanyang balat. Eksaktong kapareho ng simbolo sa gintong dahon. Hindi niya iyon nakita noon. Hindi rin niya alam kung kailan ito lumitaw. Ngunit malinaw itong naroon. At habang nakatitig siya rito, ay muling yumanig ang lupa. Mas malakas kaysa dati. Kasunod nito ay isang nakakabinging dagundong mula sa lawa. Nagkatinginan sina Liway at Elias. May bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Dahan-dahang napalingon si Liway sa direksyon ng lawa. At ang kanyang sagot ay lalong nagpabilis sa tibok ng puso ng binata. Nabasag na ang unang tatak ng bilangguan. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Adrian na hindi na alamat ang kanyang kinakaharap. Nagsisimula na ang tunay na panganib. Nanatiling tahimik sina Adrian, Liway at Elias matapos marinig ang nakakatakot na balita. Ang unang tatak ng bilangguan ni Amarang ay nabasag na. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Adrian ang kahulugan nito, nakikita niya sa mga mukha ni Liway at Elias na napakaseryoso ng sitwasyon. Mabigat ang katahimikan sa loob ng lihim na silid. Tanging ang mahinang liwanag ng mga kristal sa dingding ang nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Sa wakas ay nagsalita si Adrian. Ilang tatak pa ang natitira? 3, sagot ni Liway. Ngunit ang unang tatak ang pinakamahalaga. Bakit? Dahil ito ang nagsisilbing babala. Kapag nabasag ang unang tatak, magsisimulang lumakas ang impluensya ni Amarang. Nanlamig si Adrian. Ano ang ibig sabihin ng impluensya? Lumapit si Elias. Makakapasok ang kanyang kapangyarihan sa isip ng mga tao. Maaari niyang palakasin ang galit, palakihin ang inggit, at gamitin ang takot ng sinuman upang maghasik ng kaguluhan. Napalunok si Adrian. Naalala niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga taong biglang nagbabago ng ugali matapos pumunta sa lawa sa gabi. Dati ay itinuturing lamang niya iyong mga alamat. Ngayon ay tila may ibang kahulugan na ang lahat.
Biglang nagliwanag ang gintong dahon sa kanyang bulsa. Agad niya itong inilabas. Unti-unting lumutang ito sa ere. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang mga simbolong nakaukit dito. Nagulat silang lahat. Kahit si Elias ay tila hindi inaasahan ang nangyayari. Mula sa gintong dahon ay lumabas ang manipis na sinag ng liwanag. Diretso itong tumuro sa isang bahagi ng dingding. Mabagal silang lumapit. Habang papalapit ay mas lumalakas ang liwanag. Pagdating nila sa dulo ng silid ay napansin nila ang isang ukit na halos natatakpan ng lumot at panahon. Maingat itong nilinis ni Elias. At nang tuluyang lumitaw ang buong larawan, ay napasinghap silang lahat. Isa iyong mapa, ngunit hindi ordinaryong mapa. Ipinakikita nito ang buong lawa at ang nakapalibot na kagubatan. May 4 na makinang na marka sa paligid ng lawa. At isa sa mga ito ay unti-unting namamatay ang liwanag. Ang unang tatak, bulong ni Liway. Ito ang kakabagsak lamang. Napatitig si Adrian sa 3 pang marka. Ibig sabihin ba nito, kung mababasag din ang 3? Hindi na niya natapos ang tanong. Ngunit alam na nila ang ibig niyang sabihin. Tahimik na tumango si Liway. Makakalaya si Amarang. Muling bumigat ang pakiramdam sa loob ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya silang lumabas. Kailangan nilang makita ang lawa. Kailangan nilang malaman kung ano na ang nangyayari. Nang makarating sila sa pampang, ay agad nilang napansin ang pagbabago. Ang dating malinaw na tubig ay tila mas madilim. May mga bahagi ng lawa na parang natatakpan ng manipis na anino. Ang mga lumulutang na puno ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Parang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanila. Habang pinagmamasdan nila ang lawa, ay may tumatakbong lalaki mula sa baryo. Hingal na hingal ito. Elias, mabuti at nakita ko kayo. Ano ang nangyari? Tanong ng matanda. Nagkakagulo sa baryo. Nagkatinginan sina Adrian at Elias. Bakit? Hindi namin alam. Bigla na lamang nag-away-away ang ilang pamilya. May mga taong nagwawala. May ilan ding nagsasabing may mga aninong gumagala sa gabi. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Nagsisimula na ang impluwensya ni Amarang. Agad silang bumalik sa baryo. At pagdating nila roon ay nakita nila ang kakaibang pagbabago. Ang ilang taong dating magkakaibigan ay nagtatalo. May mga magsasakang nag-aaway dahil sa maliliit na bagay. May mga batang umiiyak ng walang dahilan, parang may mabigat na ulap na bumalot sa buong lugar. Habang naglalakad sila ay napansin ni Adrian si Mang Celso. Nakaupo ito sa harap ng bahay, ngunit kakaiba ang itsura nito. Parang may iniisip na mabigat. Lumapit siya. Mang Celso? Dahan-dahang tumingala ang matanda. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian ang takot sa mga mata nito. Dumating na siya. Sino? Huminga ng malalim ang matanda. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Parang noong bata pa ako. Akala ko hindi ko na iyon mararanasan muli. Bago pa sila makapag-usap ng mas matagal ay biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno ay nagsimulang yumuko. Ang mga dahon ay nagliparan. At mula sa direksyon ng lawa ay may narinig silang isang napakalalim na sigaw. Hindi iyon tunog ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Parang boses ng isang nilalang
na nagmumula sa pinakailalim ng mundo. Napahinto ang buong baryo. Lahat ay napatingin sa lawa. At doon nila nakita ang isang bagay na nagpayanig sa kanilang mga puso. Sa gitna ng lawa, sa pagitan ng mga lumulutang na puno, ay may umuusbong na malaking haliging maitim na liwanag. Paakyat ito sa kalangitan, parang isang sugat na bumukas sa pagitan ng dalawang mundo. At sa loob ng maitim na liwanag ay may dalawang nagliliyab na mata na dahan-dahang nagmulat. Nanlamig si Adrian, sapagkat kahit napakalayo nito ay pakiramdam niya ay direkta siyang tinitingnan ng nilalang. At sa loob ng kanyang isip ay may narinig siyang isang mababang tinig. Isang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng lawa. Sa wakas, at kasabay ng mga salitang iyon ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag ang simbolo sa kanyang dibdib. Nanigas si Adrian habang nakatanaw sa gitna ng lawa. Ang dalawang nagliliyab na mata sa loob ng maitim na haligi ng liwanag ay tila nakapako sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na bumalot sa kanyang dibdib. Parang may malamig na kamay na unti-unting humihigpit sa kanyang puso. Kasabay nito ay lalo pang lumiwanag ang simbolo sa kanyang dibdib. Napahawak siya rito. Mainit ito. Napakainit. Halos parang apoy na nakadikit sa kanyang balat. Napansin agad iyon ni Liway. "Adrian!" Lumapit siya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang binata ay biglang sumiklab ang isang bugso ng gintong liwanag mula sa katawan nito. Napaatras ang lahat. Maging si Elias ay napapikit sa tindi ng liwanag. Ilang sandali lamang iyon. Ngunit nang mawala ang sinag ay napansin nilang normal na muli ang simbolo sa dibdib ni Adrian. Mabilis ang kanyang paghinga. Parang may nakita siyang bagay na hindi nakita ng iba. "Ano ang nangyari?" tanong ni Elias. Tahimik si Adrian. Nakatingin lamang siya sa lawa. Maya-maya ay nagsalita rin siya. "Nakita ko siya." Nagkatinginan sina Liway at Elias. "Sino?" "Si Amarang." Naging seryoso ang kanilang mga mukha. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Liway. Huminga ng malalim si Adrian. "Parang nasa loob ako ng isang madilim na lugar. Walang lupa, walang langit. Kadiliman lamang. At sa gitna nito ay may napakalaking nilalang. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Hindi ko makita ng malinaw ang buong katawan niya. Ngunit ramdam ko ang kanyang lakas. Lakas na parang kayang wasakin ang buong bundok." Tahimik na nakinig sina Liway at Elias. Pagkatapos ay nagsalita siya. "Ano ang sinabi niya?" tanong ni Elias. Muling naalala ni Adrian ang mabigat na tinig na umaling-aungaw sa kanyang isip. Parang kulog. Parang dagat sa panahon ng bagyo. Parang sinaunang puwersang matagal nang nakakulong. Sinabi niya, bahagya siyang napalunok. "Malapit na akong makalaya." Tumahimik ang lahat kahit ang hangin ay tila huminto. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Liway. "Nakikipag-ugnayan na siya sa iyo." "Bakit ako?" "Dahil ikaw ang tagapagmana ng tanda. At dahil ikaw ang pinakamalaking hadlang sa kanyang paglaya." Muling napatingin si Adrian sa lawa. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Simple lamang ang buhay na nais niya. Tumulong sa kanyang ina. Magtrabaho sa bukid. Mamuhay ng tahimik. Ngunit tila may ibang plano ang kapalaran para sa kanya.
Kinagabihan ay nagpulong sina Adrian, Liway, Elias at Mang Celso sa bahay ng matanda. Sa gitna ng mesa ay nakalatag ang lumang mapa. Nagliliwanag ng mahina ang 4 na marka ng bilangguan. Ngunit ang isa sa mga iyon ay halos wala ng liwanag. Ang unang tatak. Nananatili pa ang 3, sabi ni Elias. Ngunit hindi natin alam kung gaano katagal. Tinuro ni Liway ang ikalawang marka. Ang susunod na tatak ay nasa hilagang gubat. Nakalimutan na ng mga tao ang lugar na iyon. Ano ang mayroon doon? Tanong ni Adrian. Isang dambanang itinayo noong panahon ng lumang kasunduan. Isa ito sa mga pinagmumulan ng kapangyarihang nagpapanatili sa bilangguan ni Amarang. Napaisip si Adrian, kaya kailangan nating protektahan iyon. Tumango si Liway. At baka kailangan din nating buhayin muli ang kapangyarihan nito. Biglang nagsalita si Mang Celso. May alam akong daan papunta roon. Napalingon silang lahat. Pero walang pumupunta roon sa loob ng maraming dekada. Bakit po? Tanong ni Adrian. Tahimik muna ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita. Dahil maraming hindi na nakabalik. Nanlamig ang hangin sa loob ng bahay. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng mas matagal ay may malakas na katok na umaling-aungaw sa pinto. Lahat ay nagulat. Napatingin sila sa isa't isa. Gabi na at walang sino mang inaasahang bisita. Muling kumatok. Mas malakas. Mas mabigat. Dahan-dahang lumapit si Elias sa pinto. Maingat niya itong binuksan. Ngunit nang bumukas ang pinto ay walang tao sa labas. Tanging hangin lamang ang sumalubong sa kanila. Nagtaka silang lahat. Ngunit maya-maya ay may napansin si Adrian sa lupa. May nakahiga roong isang bagay. Isa itong itim na balahibo. Mahaba at tila kumikislap sa kakaibang liwanag. Nang pulutin niya ito ay biglang lumamig ang paligid. At mula sa malayo ay narinig nila ang mahinang huni ng isang ibon. Ngunit hindi iyon ordinaryong ibon. May lungkot at panganib sa tunog nito. Biglang namutla si Liway. Hindi maaari. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Mabagal siyang napalingon sa kadiliman sa labas ng bahay. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Adrian ang takot sa kanyang mukha. Ang tagapaghatid ng dilim. Ano iyon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Liway. Isa sa mga sinaunang nilalang na naglilingkod kay Amarang. Nanlamig si Adrian. Ibig mong sabihin, tumango si Liway. Alam na nila kung nasaan tayo. Sa mismong sandaling iyon ay muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang huni mula sa kagubatan. Mas malapit na, mas malinaw na. At sa tuktok ng pinakamataas na puno sa gilid ng baryo ay may isang napakalaking maitim na nilalang na tahimik na nakamasid sa kanila gamit ang nagliliyab nitong mga mata. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa katahimikang iyon ay naroon ang isang panganib na unti-unting lumalapit. Mula sa bukas na pinto ng bahay ni Mang Celso ay tanaw nila ang malaking nilalang na nakadapo sa tuktok ng isang matandang puno. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nagbabagang uling. Ang katawan nito ay nababalot ng maitim na balahibo at ang mga pakpak nito ay napakalaki. Parang kayang takpan ang liwanag ng buwan. Hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang nakikita. Noon ay mga kwento lamang ang lahat. Mga alamat.
mga sabi-sabi ng matatanda. Ngunit ngayon ay nakikita na niya mismo ang mga nilalang na dati bahagi lamang ng mga kwento. Biglang bumuga ng malamig na hangin ang nilalang. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw muli ang kakaibang huni. Parang panaghoy, parang babala. At saka ito lumipad. Napakalawak ng mga pakpak nito. Sa bawat pagaspas ay tila nanginginig ang hangin. Lumipad ito paikot sa ibabaw ng baryo bago tuluyang nagtungo sa direksyon ng lawa. Hindi sila agad nagsalita. Parang lahat ay sinusubukang unawain ang kanilang nasaksihan. Sa wakas ay nagsalita si Elias. "Wala na tayong panahon," tumango si Liway. "Kailangan nating makarating sa hilagang gubat bago maunahan ng mga lingkod ni Amarang." Napatingin si Adrian sa dalawa. "Kailan tayo aalis?" "Bukas ng madaling araw." Pagkatapos ng pagpupulong ay umuwi si Adrian kasama ang kanyang ina. Tahimik silang naglalakad. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa makitid na daan. Ngunit ramdam nila na parang may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Pagdating sa bahay ay agad na nagsalita si Teresa. "Anak," napalingon si Adrian. May pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. "Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Bahagyang ngumiti ang binata. "Hindi po." Ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Kinabukasan ay maaga silang nagtipon. Kasama sina Elias, Liway at Mang Celso. May dala silang kaunting pagkain at tubig para sa paglalakbay. Ang hilagang gubat ay matagal nang iniiwasan ng mga tao. Wala nang pumupunta roon. At kakaunti na lamang ang nakaaalam ng daan. Habang naglalakad sila ay unti-unting nagbabago ang paligid. Lalong kumakapal ang mga puno. Lalong lumalamig ang hangin. At lalong nagiging tahimik ang kagubatan. Halos wala silang marinig na ibon, wala ring kuliglig. Parang mismong kalikasan ay umiiwas sa lugar. Makalipas ang ilang oras ay huminto si Mang Celso. Narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na napapalibutan ng napakalalaking puno. Ang ilan sa mga ito ay tila daan-daang taon na ang edad. Sa gitna ng lugar ay may makitid na landas. Natatakpan ito ng mga ugat at damo. Ngunit halatang dati itong daan. "Ito na," sabi ng matanda. Mabagal silang nagpatuloy. Habang lumalalim sila sa kagubatan, ay napansin ni Adrian ang kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong sa hangin. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit paulit-ulit niya itong naririnig. Maya-maya ay napahinto siya. May nakita siyang anino sa pagitan ng mga puno. Mabilis itong nawala. "May nakita ka?" tanong ni Liway. Tumango si Adrian. "May kung anong gumalaw." Tahimik na tumingin si Elias sa paligid. "Mag-ingat." Nagpatuloy sila. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman nilang hindi sila nag-iisa. May mga yabag na sumusunod sa kanila, mabagal, maingat, parang ayaw magpakita. Napahigpit si Adrian sa hawak niyang kahoy na tungkod. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang tumigil ang mga yabag. Muling bumalot ang katahimikan. At pagkatapos ay may malakas na kaluskos mula sa kanan. Kasunod nito ay may tatlong maitim na nilalang na lumabas mula sa mga palumpong. Napaatras si Adrian. Ang mga nilalang ay halos kasinlaki ng tao.
Mahahaba ang kanilang mga braso, maitim ang balat, at ang kanilang mga mata ay kulay pula. Mga anino, bulong ni Liway. Agad siyang humakbang sa unahan. Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang malabuan na liwanag. Nagulat si Adrian, ngunit wala siyang oras upang magtaka. Mabilis na sumugod ang mga nilalang. Nagkaroon ng kaguluhan. Isa sa mga nilalang ang tumalon patungo kay Adrian. Napaatras siya. Ngunit bago siya maabot nito ay biglang lumiwanag ang simbolo sa kanyang dibdib. Isang gintong sinag ang sumabog mula rito. Tinamaan ang nilalang. At agad itong napaatras habang sumisigaw sa sakit. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi niya sinadyang gawin iyon. Ngunit nangyari ito ng kusa. Samantala, mabilis na kumilos sina Liway at Elias. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umatras ang mga nilalang. Pagkatapos ay tumakbo silang pabalik sa kagubatan. Tahimik na muli ang paligid. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Huminga ng malalim si Elias. Nagsisimula ng magising ang iyong kapangyarihan. Napatingin si Adrian sa kanyang dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit bago pa sila makapag-usap, ay may napansin si Mang Celso sa unahan. May isang malaking estrukturang bahagyang natatakpan ng mga ugat at baging. Dahan-dahan silang lumapit. At nang makita nila ito nang malinaw ay napamangha si Adrian. Isang sinaunang dambana. Gawa sa batong hindi pa niya nakita kailanman. Sa gitna nito ay may malaking simbolong kumikislap ng mahina. Ngunit may napansin din silang mas nakakatakot. May malalim na bitak na sa mismong puso ng dambana at mula roon ay may manipis na usok na kulay itim na lumalabas. Namutla si Liway. Napayuko si Elias. At agad na naunawaan ni Adrian ang ibig sabihin nito. Ang ikalawang tatak ay nagsisimula na ring mabasag. Nakatayo sina Adrian sa harap ng sinaunang dambana habang pinagmamasdan ang maitim na usok na unti-unting lumalabas mula sa malaking bitak. Tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon ay naroon ang pakiramdam ng nalalapit na panganib. Parang bawat segundo ay mahalaga. Parang bawat sandali ng pagkaantala ay nagpapalakas kay Amarang. Lumapit si Liway sa dambana. Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa malamig na bato. Agad na kumislap ang mga sinaunang simbolong nakaukit dito. Ngunit mabilis ding humina ang liwanag. Napailing siya. Mahina na ang proteksyon. Gaano kalala? Tanong ni Adrian. Huminga ng malalim si Liway. Kung hindi natin ito maayos, tuluyan nang mawawala ang ikalawang tatak. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng sitwasyon. 2 tatak na lamang ang matitira kapag nangyari iyon. At bawat tatak na nawawala ay nagpapalapit sa paglaya ni Amarang. Lumapit si Elias. Maingat niyang sinuri ang mga ukit sa paligid ng bitak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian. Ikaw lamang ang makakatulong dito. Ako na naman. Bahagyang ngumiti si Elias. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil ikaw ang may hawak ng tanda. Napatingin si Adrian sa simbolo sa kanyang dibdib. Mula nang lumitaw ito ay tila binabago nito ang kanyang buhay. Unti-unti siyang inilalapit sa mga lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Ano ang kailangan kong gawin? Nagkatinginan sina Liway at Elias.
Pagkatapos ay itinuro ni Liway ang gitna ng dambana. Mayroong puso ang bawat tatak. Kapag naabot mo iyon, maaari mong buhayin muli ang kapangyarihan nito. Paano? Ang puso ng dambana ay tumutugon sa dugo ng mga tagapagmana. Natahimik si Adrian. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magtiwala. Ngunit alam niyang wala silang ibang pagpipilian. Lumakad siya patungo sa gitna ng dambana. Naroon ang isang bilog na bato na may kakaibang simbolo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad dito. Sa una ay walang nangyari. Ngunit maya-maya ay nagsimulang kumislap ang simbolo sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay lumiwanag din ang bilog na bato. Isang malakas na bugso ng hangin ang umikot sa buong lugar. Nagsimulang manginig ang lupa. Napaatras sina Liway at Elias. Samantalang si Adrian ay nanatiling nakatayo sa gitna. Biglang nagbago ang kanyang paningin. Nawala ang kagubatan. Nawala ang dambana. At muli siyang napadpad sa isang kakaibang lugar. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nasa gintong parang. Nasa isang malawak na bulwagan siya. Napapalibutan ng mga haliging yari sa kristal. At sa dulo ng bulwagan ay may 4 na nilalang na nakasuot ng gintong kasuotan. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Isa-isang lumapit ang mga ito. At habang papalapit ay napansin niyang hindi sila ordinaryong nilalang. May kakaibang liwanag sa kanilang mga katawan. Parang bahagi sila ng isang sinaunang kapangyarihan. Tagapagmana. Umaling-aungaw ang kanilang tinig sa buong bulwagan. Malapit nang magwakas ang kasunduan. Hindi makapagsalita si Adrian. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng mga nilalang. "Kayo po ba ang mga tagapag-ingat?" tanong niya. Tumango ang isa sa kanila. "Kami ang unang mga tagapagbantay. Kami ang nagbuklod sa kapangyarihang nagpigil kay Amarang." Lumapit ang isa pa. "Ngunit humihina na ang aming iniwang proteksyon. Ano ang kailangan kong gawin?" Tahim silang nagkatinginan. Pagkatapos ay sumagot ang pinakamatandang nilalang. "Hanapin ang 3 susi." "3 susi?" Tumango ito. "Kung wala ang mga susi, hindi mananatiling matatag ang bilangguan. Saan ko sila mahahanap?" Bago sumagot ang nilalang ay nagsimulang manginig ang buong bulwagan. Nagdilim ang paligid. At mula sa malayo ay may malakas na dagundong, parang may puwersang sinusubukang pumasok sa kanilang mundo. Nagbago ang mga mukha ng 4 na tagapagbantay. Nararamdaman niya tayo. Bulong ng isa. Biglang lumitaw ang maitim na ulap sa dulo ng bulwagan. Unti-unti itong lumalaki. At sa loob nito ay makikita ang 2 nagliliyab na mata. Nanlamig si Adrian. Muli niyang naramdaman ang presensya ni Amarang. Napakalakas. Napakabigat. Parang kayang durugin ang buong kaluluwa ng isang tao. "Adrian." Umaling-aungaw ang mababang tinig. Hindi niya alam kung paano naririnig iyon ng kanyang isip. Ngunit malinaw na malinaw ang bawat salita. Walang saysay ang iyong paglaban. Lahat ng bagay ay magwawakas. Biglang lumiwanag ang simbolo sa dibdib ni Adrian. Kasabay nito ay sumigaw ang mga tagapagbantay. "Umalis ka na! Ngayon na!" Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa buong bulwagan. At sa isang iglap ay bumalik siya sa realidad. Napahawak siya sa lupa habang hingal na hingal. Nag-aalala sina Liway at Elias sa kanyang tabi.
Adrian! Ayos ka lang ba? Tumango siya, ngunit hindi pa rin normal ang kanyang paghinga. Ano ang nakita mo? Tanong ni Liway. Ikinuwento niya ang lahat, ang 4 na tagapagbantay, ang babala, at ang 3 susi. Tahimik na nakinig sina Elias at Liway. Pagkatapos ay nagkatinginan sila. Parang may naalala silang isang bagay na matagal nang nakalimutan. Ang propesiya, mahinang sabi ni Elias. Ano pong propesiya? Tanong ni Adrian. Bago pa makasagot si Elias ay biglang kumislap ang buong dambana. Nayanig ang lupa. At mula sa malaking bitak ay sumabog ang napakaitim na usok. Kasabay nito ay may umaling-aungaw na sigaw mula sa kalangitan. Napatingala silang lahat. At ang kanilang nakita ay nagpabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Daan-daang maiitim na ibon ang umiikot sa ibabaw ng kagubatan. At sa gitna ng mga ito ay lumilipad ang napakalaking tagapaghatid ng dilim. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa likuran nito ay may isa pang nilalang, mas malaki, mas mabangis, at mas makapangyarihan. Isang nilalang na hindi pa nila kailanman nakita. At malinaw na ipinadala ito ni Amarang upang pigilan sila. Nakatitig sina Adrian sa kalangitan habang umiikot ang daan-daang maiitim na ibon sa ibabaw ng hilagang gubat. Ang kanilang mga pakpak ay tila bumabalot sa liwanag ng araw. Unti-unting dumidilim ang paligid. Parang may maitim na ulap na bumabababa mula sa himpapawid. Sa gitna ng mga ibon ay lumilipad ang tagapaghatid ng dilim. Ngunit hindi na iyon ang pinakamalaking banta. Sa likuran nito ay naroon ang isang mas malaking nilalang. Napakalawak ng mga pakpak nito. Ang katawan nito ay tila nababalot ng usok at anino. At sa bawat pagaspas ng mga pakpak nito ay umiihip ang malamig at mabigat na hangin sa buong kagubatan. Tahimik na napamura si Elias. Sa loob ng maraming taon ay hindi niya inakalang muli niyang makikita ang isa sa mga sinaunang lingkod ni Amarang. Si Kargun, mahina niyang sabi. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Hindi agad sumagot si Elias. Nakatitig lamang siya sa napakalaking nilalang, parang may bumabalik na masamang alaala mula sa kanyang kabataan. Isa siya sa mga unang general ni Amarang. Nanlamig si Adrian. General, tumango si Liway. Noong panahon ng digmaan, siya ang nanguna sa maraming pagsalakay laban sa mga tagapagbantay. Akala namin ay matagal na siyang nawala. Ngunit malinaw na mali sila. Naroon si Kargun, buhay, at tila mas malakas kaysa dati. Biglang umaling-aungaw ang nakakabinging sigaw nito sa buong kagubatan. Nanginginig ang lupa sa lakas ng tunog. Nagliparan ang mga dahon. At ang mga hayop sa kagubatan ay nagtakbuhan palayo. Maging ang sinaunang dambana ay bahagyang nanginig. Napatingin si Adrian sa bitak na nasa gitna nito. Lumalaki na ito. Mas marami ng maitim na usok ang lumalabas. Mabilis na nauubos ang oras nila. Kailangan nating tapusin ito ngayon, sabi ni Liway. Tumango si Elias. Lumapit silang 3 sa gitna ng dambana. Nakahawak pa rin si Adrian sa bilog na bato kung saan niya nakita ang mga sinaunang tagapagbantay. Ano ang propesiya? Tanong niya. Tahimik na huminga si Elias. Pagkatapos ay nagsalita.
May isang sinaunang hula na ipinasa sa mga tagapangalaga ng lawa. Kapag nagsimulang mabasag ang mga tatak, lilitaw ang isang tagapagmana. Taglay niya ang tanda ng gintong dahon, at siya lamang ang makapaghahanap sa tatlong susi. Napatingin si Adrian sa simbolo sa kanyang dibdib. At ako iyon? Tumango si Liway. Ikaw ang tinutukoy ng propesiya. Natahimik siya. Noong mga nakaraang araw ay paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit siya. Ngunit ngayon ay tila unti-unti nang malinaw ang sagot. Hindi niya pinili ang landas na ito. Ngunit siya ang pinili nito. Biglang umalingaw-ngaw muli ang sigaw ni Kargun. Mas malapit na ngayon. Mas mabangis. Parang alam nitong may mahalagang bagay na nangyayari. At nais nitong pigilan iyon. Lumapit si Liway kay Adrian. Pagkatapos ay inilagay nito ang kanyang palad sa balikat ng binata. Kailangan mong malaman kung saan matatagpuan ang mga susi. Paano? Ituon mo ang iyong isip sa puso ng dambana. Muling inilagay ni Adrian ang kanyang kamay sa lumang bato. Agad na nagliwanag ang simbolo sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay nagsimulang lumiwanag ang buong dambana. Ang mga ukit sa sahig, ang mga haligi, at maging ang mga sinaunang simbolo sa paligid. Unti-unting nabalot ng gintong liwanag ang buong lugar. At muling nagbago ang kanyang paningin. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isang lumang mapa. Mas matanda pa kaysa sa nakita nila sa lihim na silid. Lumilitaw ito sa kanyang harapan na parang gawa sa liwanag. May tatlong makinang namarka sa mapa. Ang una ay nasa loob ng isang kuweba sa kailaliman ng bundok Kalinaw. Ang ikalawa ay nasa ilalim ng isang talon na nakatago sa silangang kagubatan. At ang ikatlo ay nasa isang lugar na nagpayanig sa kanyang puso. Nasa gitna mismo ng lawa, sa ilalim ng mga lumulutang na puno. Biglang naglaho ang mapa at napabalik siya sa realidad. Mabilis ang kanyang paghinga. Ngunit malinaw niyang naaalala ang lahat. Nakita ko sila. Saan? Tanong ni Liway. Ikinuwento niya ang tatlong lokasyon. Tahimik na nakinig sina Elias at Liway. Ngunit nang marinig nila ang tungkol sa ikatlong susi, ay kapwa sila namutla. Sa ilalim ng mga lumulutang na puno, bulong ni Liway. Ang pinakasagradong bahagi ng lawa. Napatingin siya sa malayo. Parang may malalim siyang alaala tungkol sa lugar na iyon. Ngunit bago pa sila makapagplano, ay may malakas na pagsabog na umaling-aungaw. Nayanig ang buong kagubatan. Napalingon silang lahat. At nakita nilang bumagsak si Kargun mula sa kalangitan. Lumapag ito sa di kalayuan. Nabasag ang mga puno sa lakas ng pagbagsak nito. Nagliparan ng lupa at bato. Unti-unti itong tumayo. Mas malaki ito kaysa sa kanilang inaakala. Halos kasintaas ng isang bahay. Ang mga mata nito ay kulay pulang apoy. At ang mga pangil nito ay kumikislap sa dilim. Tahimik itong tumingin sa kanila. Pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiting puno ng panganib. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ang nilalang. Natagpuan na ninyo ang propesiya. Ang boses nito ay mababa at mabigat, parang kulog na nagmumula sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Adrian ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Patuloy siyang nakatingin sa nilalang.
Muling nagsalita si Kargun. Ngunit huli na ang lahat. Malapit nang makalaya ang aking Panginoon. Pagkatapos ay itinaas nito isa nitong kamay. Biglang nagdilim ang kalangitan. Ang mga maiitim na ibon ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. At sa gitna ng maitim na ulap ay lumitaw ang isang napakalaking simbolo na gawa sa kadiliman. Napatitig sina Adrian, sapagkat kapareho iyon ng simbolong nasa kanyang dibdib. Ngunit baligtad. At habang lumalaki ang simbolo sa himpapawid, ay naramdaman nilang lahat ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang si Adrian ang may tanda, may isa pang tagapagmana, at ang taong iyon ay naglilingkod kay Amarang. Wakas.